Good day mga idols, and 2024, alam natin na talagang namamayagpag pa rin po ang ating pinakasikat na adventure scooter sa Pilipinas. Yan nga po ang Honda ADV 160. Ang dami pa rin pong bumibili ng unit na to at dahil naman sa kanyang magandang features at specs, hindi naman tayo talaga nagtataka dahil quality rin ng mga parts na nakalagay dito. Yes mga idol, this 2024, ano kayang bagong update para dito sa ating model na to? At siguradong susupresahin na lang tayo ng Honda Motors Philippines para sa update ng ating bagong 2024 Honda ADV 160. Hopefully, yan po ay soon na para makita natin kung ano ba yung mga bago na kanilang dadalhin dito sa atin. Siyempre pa, pagdating sa ating mga specs and features, meron din tayong isa pang bagong model 2024 from Kymco Motors Philippines. Yan nga po ang kanilang bagong adventure urban scooter, ang Kymco Dink R. Again mga idols, napakarami din pong nagkagusto rito dahil perfect din at talagang loaded itong ating specs and features nito. Siyempre yung mga hinahanap natin sa isang scooter, aba nandito na rin. Plus yung kanyang napaka-sporty rin ng kanyang design at modern specs, siguradong hindi rin pahuhuli itong ating Kymco scooter Dink R 150. Kaya mga idols, magkakaroon tayo ng full comparison with Honda ADV 160 head-to-head yan. Tingnan natin yung kanilang presyo. Siyempre, pagdating po sa ating Honda ADV 160, ang kanyang SRP 166,900 as of today, January 2024. Siyempre, may addition pa tayong LTO na 3 years, 2,000. At ang ating namang installment, down payment, 36,800, 36 months, 7,200 pesos. Yan po yung ating monthly payment for 36 months. And as of today, talagang medyo limited pa rin po ang mga units, especially pag punta kayo sa casa at naghahanap po kayo ng cash payment para sa ating ADV 160. Ang dami pa rin po talagang bumibili nito at ang hirap pa rin makakuha. Well, para naman sa ating Kymco Dink R, meron tong introductory price, 149,900. Siyempre may LTO pa yan na 3 years. Down payment, 22,485 at 36 months, 6,687 pesos. At itong kanilang introductory price until January 31, 2024 lang yan mga idols. Kaya humabol na kayo kung gusto nyo makabili ng mas murang presyo nitong ating Kymco Dink R 150. Punta na kayo sa malapit na Kymco Lifestyle Bags Store or pwede nyo ako ipiyan sa ating FB page. Again mga idols, itong ating Honda ADV 160 pagdating sa kanyang engine specs, yan po yung may total displacement 156.9cc, 4-stroke single cylinder, 4 valves, single overhead camshaft, liquid cooling, program fuel injection at CVT transmission. Plus, meron tong maximum power na 15.8 HP at 8,500 RPM at maximum torque 14.7 Nm at 6,500 RPM. Bore by stroke nito ay 60 by 55.5 mm at ang kanyang compression ratio 12.0 by 1. Ganon kaganda ang kanyang performance. Well, para dito sa ating IDV 160, ang kanyang average top speed 124 km per hour para sa kanyang takbo. At syempre itong ating Kymco Dink R, ito naman ay merong engine specs na 150cc displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead camshaft, 4 valves, liquid cooling din ito, electronic fuel injection at CVT transmission. Max power 15 HP at maximum torque 13.2 Nm. Siyempre mga idols, asahan na natin yan. Ang kanyang compression ratio 11.3 by 1 at bore by stroke 59 by 54.5 mm. So sa atin namang top speed nitong ating Kymco Dink R with average top speed 120 km per hour. Haba, perfect na rin ano mga idols. Siyempre itong ating ADV 160, ang ating color version o mga option natin pagpipilian, meron tayong matte pearl crater white, meron din tayong matte gunpowder black metallic, yung ating black, at meron din tayong matte solar red metallic. So 2024, inaasahan din natin dumating yung mga bagong color gaya nitong pearl Bosphorus blue or itong ating bagong color from Honda Motors Indonesia, matte brown metallic. So tingnan natin kung ano po yung dadali ng Honda Motors Philippines dito at tumutok kayo sa ating channel dahil i-update ko kayo dyan mga idols. Siyempre itong ating ADV 160 pagdating sa kanyang chassis, front suspension, naka-Showa brand na shocks to, telescopic forks yung ating front at siguradong ang ganda ng kanyang handling at performance. Plus naka-dual shocks din ang ating likuran with gas tank. Yan po ay Showa brand din mga idol. Kaya talagang quality at siguradong komportable yung rider dito. Yung ating namang stopping power, ang ating front brake, wavy disto with 2-piston caliper. Nissin po ang brand na ginamit nila dyan at equipped to ng single channel anti-lock braking system. Sa rear brake naman, same wavy disc,
single piston caliper, Nissin din yung kanyang ginamit. At yan po ay walang equip na ABS. Plus yung ating wheels, yan po ay 10-spoke alloy wheels. Dual purpose yung kanyang type ng tire at meron tayong sukat ng 110/80 by 14 inch sa ating harapan. Sa likod naman ay 130/70 by 13 inch. So mas malaki yung ating front sa likuran. Ayan yung ating wheelbase na sukat, 1,324 mm. So medyo may kalakihan itong ating ADB 160. At yung ating carb weight, yung total weight natin, yan naman po may total ng 133 kilograms. So perfect talaga itong ating ADB 160 na to. Ground clearance, mataas na rin, 165 mm ang kanyang sukat. Plus yung ating upuan mga idols, quality rin yung ating seat cover na nilagay nila dyan. At napaka-premium. Yung seat height ito ay 780 mm. So mas kaya nating mga Filipino riders yan. At yung ating luggage compartment, ang laki din 30 liters yung kanyang capacity. Ang dami nating madadalang mga gamit natin, yung mga essential natin, yung ating raincoat, yung mga gamit natin, jacket natin, pwede nating ilagay dyan. While meron din tayong small compartment with cover, at meron din tayong equip dyan na USB charger, ready na yan para i-charge yung ating smartphone. Ang ating naman fuel capacity ay 8.1 liters at fuel consumption 45 km per liter. Plus may feature din po tayo ng smart keyless system with answer back at alarm, perfect security ng ating motor. At ito din po ay merong idling stop and start system, mas matipid talaga tayo sa gas consumption pag yan naka-activate. At meron din tayong hazard light for ating emergency. Well, itong ating handlebar mga idols talagang tapered dyan at talagang upright yung ating riding position. Kaya relax din kahit malayuan yung ating mga rides. And with fully digital instrument panel, very informative din itong ating dashboard mga idol. Siyempre pa, meron din itong equip na Honda Selectable Torque Control or Traction Control. Another safety features na talagang maaasahan natin yan pag tayo po nag-rides. Plus adjustable din itong ating windscreen mga idols. Ang ganda rin ng kanyang pinaka-ilaw natin. LED po ang ating ilaw dito. Yung ating daytime running light, yung ating headlight, plus yung ating mga signal light mga idols. Lahat po yan LED from the tail light, yung ating brake light, at equipped din po ito ng emergency stop signal. Pag bigla kang nag-brake, biglang mag-hazard dyan at magsisignal yan sa nakasunod sa atin. Another safety features gaya nitong ating Honda Selectable Torque Control kung saan pa nag-overspin naman tayo, yan po ay yung sensor niyan ay mag-activate at mapiprevent yung aksidente. Kaya mga idols, itong ating ADB 160 fully loaded at talagang super formado na, plus talagang mag-enjoy ka dahil comfortable yung rides natin dyan. Well, para naman dito sa ating head-to-head with Kymco Dink R 150cc ng Kymco Motorcycle Philippines, pinakabagong model, meron tong tatlong kulay, ating white color, black color at yung blue color. And itong ating Urban Adventure Scooter from Kymco, meron tong chassis na telescopic forks sa ating front suspension at sa ating namang likuran, same dual shock absorber din ito. At pagdating naman sa ating stopping power, naka-wavy disc yung kanyang front, 2-piston caliper at equipped to ng anti-lock braking system. So dito po sa ating Kymco Dink R, dual channel po ang ating ABS. So yun po yung kanyang advantage, harap at likod, pareho tayong may ABS. At yung ating likod naman, naka-round yung kanyang disc, 2-piston caliper din, kaya talagang solid yung ating stopping power. At sa pa dyan, meron din tayong equipped na traction control system, at pwede mo yung i-activate or switch on, at pwede mo ring i-off yan. Yun ang kagandahan dito. Yung ating namang wheels, yan po ay alloy wheels, plus yung sukat sa harapan, 120/70 by 13 inch, at MRF yung tires natin na ginamit dito, tubeless. Same yung ating likuran, 130/70 by 13 inch, tubeless din ito at MRF yung ating tires. So quality rin po yung kanyang tires na ginamit dito, pero hindi po siya dual purpose type. And sa sukat naman ng kanyang wheelbase, 1,374 mm. Aba, mas malaki po itong ating Dink R kaysa po sa ADB 160 mga idol. At ang kanyang ground clearance, 135 mm naman. So mas mataas pa rin ang ground clearance ni ADB. Ang seat height naman ito ay 783 mm. So may kataasan ng konti itong ating Dink R from ADB na 780 mm. Malaki rin po ang luggage itong ating Dink R. At syempre, equipped din po ito ng keyless system. Meron din tong answer back at alarm. So perfect din. Plus yung ating keyless, meron tong blue backlight. Para sa gabi, kitang-kita natin yung ilaw na yan. Integrated na rin yung bukasan ng kanyang upuan at yung ating fuel cap. Meron din tayong compartment sa right side. May cover to. Pwede natin ilagay yung ating mga small things gaya ng cellphone or anything na pwede natin may kasa dyan.
Plus, equipped din po ito ng USB-ready charger. Nandiyan naman po sa gitna ng ating handlebar. So, very flexible at madali nating ma-charge yung ating cellphone dyan. At ang kagandahan dito, meron tayong front fuel cap refiller. Nandito sa harapan. Yung kanyang fuel capacity ay 10.7 liters at fuel consumption naman 40 km per liter. So, mas marami tayong gas capacity dito sa ating Kymco Dink-R mga idols. Well, isa pang kagandahan dito, yung ating mga lever, yan po ay adjustable. Pwede nating patigasin, palambutin. Meron din tong passing switch at of course, yung ating traction control, pwede mo pong i-switch off. Depende po sa inyong preference yan. Kaya mga idols, itong ating Kymco Dink-R, para sa akin lang mga idols, mas perfect yung ganun, yung front fuel cap nasa may bandang harapan. At syempre, madali, accessible yan pag nagpapagas tayo sa ating mga gas station. At itong ating Kymco Dink-R, meron itong equipped na hazard light. Magagamit natin yan in case of emergency. And yung kanyang pinaka-sporty dashboard mga idol. Aba, napakaganda rin ang kanyang mismong animation. Siyempre pa, pag ito inon nyo, perfect din. At very visible din yung ating mga information. Meron tayong clock, speedometer, fuel gauge at trip meter. At visible din yung indicator pag naka-switch on yung ating traction control. Yung ating namang design ng headlight, aba, napaka-aggressive ng kanyang style. Full LED rin yung ating headlight. Yung ating daytime running light, katabi nung pinaka-big style niya. At of course, yung ating signal light nandun sa bandang itaas ng kanyang headlight. Kaya mga idols, aba, perfect din talaga itong ating bagong Kymco Dink-R. Marami talaga nagkakasto rito. Ang ganda rin ng design ng kanyang mismong mirror. And isa pang features ito, yung emergency brake warning. Pag biglaan tayo nag-brake, biglang mag-hazard dyan at magiging magandang safety features yan, mawawarningan yung nakasunod sa atin. Kaya mga idols, itong ating Kymco Dink-R, yung kanyang introductory price until January 31, 2024. At syempre, 149,900 pesos yan. And versus with our Honda ADB 160, yan naman po ay may SRP na 166,900 pesos. And hopefully this year 2024, dumating na yung kanyang bagong update. Ang iniisip ko nga yung bagong color niyan. And para sa akin, mas gusto ko yung matte brown metallic. Perfect yon. Hopefully hindi na siya magtaas pa ng presyo. At sana po, Honda Motors Philippines, dumami yung inyong stocks at units para hindi po tumaas lalo yung presyo nito. Kasi pag cash payment, nagdadagdag pa yung mga ibang dealer. Kaya mga idols, kung nagustuhan nyo yung ating video, mag-leave po kayo ng comment. Ano po ang mas pipiliin nyo sa dalawang adventure scooter na to? Again, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang ating channel at i-follow ako sa ating FB page. Ride safe mga idols at ciao!